May mga sandali talaga sa buhay natin na tila ba hindi sapat ang oras. Tila ba laging kulang ang panahon. Pero alam mo, ganun kasi talaga yun. Hindi laging sapat ang bawat oras at panahon. Kaya huwag kang matakot na ibigay ng buo ang oras mo. Dahil hindi natin alam kung may pagkakataon ka pa sa susunod na mabigyan ng oras ang taong mahalaga sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hinahanap kaya ako ni Papa at Mama ngayon? Siguro hindi. Kasi mas mahalaga sa kanila yung trabaho tapos lagi lang silang nag-aaway. Kaya bakit nila ako hahanapin? Makatulog na nga lang kasi madilim na. Wala na ako makita sa dagat. Tanging mga bituin sa langit na lang ang nakikita ko. Mga bituing kay sarap pagmasdan. Mga bituing nagniningning sa kalangitan. Hoy, bata. Matulog ka muna. Kasi mahaba ang gabing to. Mahaba ang paglalakbay na tatahakin natin. Kuya, bakit pala uuwi ka sa inyo? Si nanay kasi nagkasakit. Walang ibang mag-aalaga. Ako kasi yung bunso. Kaya uuwi na lang ako. Gusto ko kasi na makasama si nanay at tatay. Matatanda na kasi sila. Tsaka, alam mo bata, mahal na mahal ko sila. Kasi simula ng bata pa lang ako hanggang sa paglaki ko, puro pagmamahal ang nararanasan ko sa kanila. Kahit sobrang hirap ng buhay namin, nakapagtapos ako ng pag-aaral. At eto, nagtrabaho sa Maynila para makabawi sa kanila. Kaya lang, nagkasakit naman kaagad si nanay. At ako lang ang pwedeng mag-alaga sa kanya. Kuya, sana gumaling ng nanay mo. Ikaw ba bata? Kamusta ang nanay at tatay mo? Okay lang, kuya. Anong okay lang bata? Basta kuya. Okay lang. Matutulog na po ako, inaantok na kasi ako. Sige na bata. Matulog ka na. Kaya ito, habang nakahiga ako dito sa upuan sa tabi ni kuya, nararamdaman ko yung malamig na simoy ng hangin. Buti na lang at may dala akong jacket. Kaya ito, hindi ako nilalamig. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, masaya lang akong matutulog ngayong gabi. At alam kong mas magiging masaya ako bukas pagkagising ko. Isang buong gabi ang dumaan. At eto, bago pa sumikat ang araw, nagising na ako. Nasa karagatan pa din kami. Napakatagal naman ng biyahe namin. Medyo nakakainip pero masaya naman ako. Tapos eto, pinagmamasdan ko lang ang mga isla na nadadaanan namin. Hindi ko na talaga alam kung nasa na ako pero okay lang. Nag-e-enjoy naman ako sa paglalayas ko. Hoy, bata, ang aga mo ah. Nagugutom ka na ba?
Hindi pa naman kuya. Ikaw ba? Medyo nagugutom na pero huwag kang magalala. Pagkababa natin sa lupa, titigil lang po sa karinderya. Kakain na tayo doon. Sige po kuya. Pero malayo pa ba yung bahay nyo pagkababa ng bus sa barko? Malayo pa bata, pero mas malayo pa ang pupuntahan mo. Kasi pagkababa ko, mga 1 oras pa yung biyahe mo. Hahabilin na lang kita sa konduktor. Sige po kuya. Kaya ito, habang nasa barko kami, buti na lang at may baon akong biskwit. Kaya ito na muna yung kinakain namin ni kuya. At bago pa magtanghaling tapat, sa wakas, nakababa na yung bus na sinasakyan namin. At eto, tumigil na nga kami sa isang karinderya kung saan inilibre ako ni kuya. Sabi ko nga sa kanya na ako na lang yung magbabayad. Pero wag na daw kasi baka daw wala akong pera. Gusto ko nga sana na ipakita yung pera ko. Kaya lang baka magtaka si kuya kung bakit madami akong dalang pera. Kaya di ko na lang pinakita. Matapos makakain, sumakay na ulit kami ng bus at eto, baka daw abutin kami ng gabi sa daan. Sabi kasi ni kuya, mga 10 PM na daw siya makakarating sa kanila. Bata, kung gusto mo, sa amin ka na lang matulog ngayong gabi. Delikado na para sa iyo ang magbiyahe ng mag-isa. Tapos bukas ng maaga, isasakay na lang kita ng bus. Mabait si kuya, kaya pumayag na ako kaagad. At eto na nga, inabot na kami ng gabi sa biyahe. Sobra-sobra na yung pagod ko. At hindi ko na talaga alam kung paano ako nakababa sa bus. Nakatulog na ako kasi gabi na masyado. At nung magising na ako, nagulat ako kasi nasa kwarto na ako at katabi ko na si kuya. Tapos may aso sa gilid na nakahiga din sa tabi ko. Tapos may mga tumitilaok na manok sa labas. Kaya bumangon ako kaagad at ito paglabas ko sa bahay. May nakita akong 2 matanda na nakaupo sa labas magkahawak kamay habang nagkakape. Oh, Apo. Gising ka na pala. Tulog na tulog ka kagabi nang dumating ka. Buhat-buhat ka ni Bunso. Sabi niya, malayo pa ang pupuntahan mo. Opo. Malayo pa po. Saan ka ba pupunta, Apo? Ang hirap magsinungaling, pero kailangan Kaya ito, nagsabi ako nandito to. Sa bahay po namin, kay na mama at papa po. Apo, mag-iingat ka sa biyahe mo. Napakabata mo pa. Buti na lang at nakasabay ka ni Bunso. Napakabait po ni kuya. Tsaka, di na po pala ako magtatagal. Kailangan ko na din pong umalis. Kaya ito, ginising na ni Lolo si kuya. Matatanda ng nanay at tatay ni kuya, kaya siguro umuwi na din siya dito. At ito, pagkagising ni kuya, pinagtimpla niya ako ng gatas, tapos ibinili niya ako ng mainit na tinapay na nilagyan ni kuya ng pritong itlog. At ito pa,
Pinaliguan ako ni kuya. Nakakahiya kasi kinuskos niyang mabuti yung ano ko. Basta, alam niyo na yun. Tapos sabi ni kuya, pinagpala daw ako. Kasi madami daw akong mawawasak na tahanan. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. At habang nagbibihis ako sa kwarto ni kuya, naghihintay naman siya sa labas. Pero bago ako lumabas sa silid, nag-iwan ako ng madaming pera sa ilalim ng unan ni kuya. Regalo ko na kay kuya ang mga pera na yun kasi sobrang bait niya sa akin. Nagtira lang ako ng 5K para sa panggastos ko. Sapat na to para sa akin. Kaya naman, paglabas ko sa bahay, inihatid na ako ni kuya. At nung makasakay na ako sa bus, tuluyan na akong nagpaalam sa kanya. Hindi ko na alam kung saan ako makakarating ngayon. Pero ang saya ko. Sobrang saya. Kasi malapit na ako sa huling destinasyon ng bus. At kapag nakarating na ako doon, bahala na ang tadhana sa akin.